Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 21 to 27. Basahin ko po, just follow it with your eyes. At ganito po ang nasusulat, sabi po dito sa verse 21. Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Methuselah lived 187 years and begat Lamech. After he begat Lamech, Methuselah lived 782 years and had sons and daughters. So all the days of Methuselah were 969 years and he died. Tayo po manalangin. Dakila po namin ng Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras po na ito na kami ay nagsama-sama sa lugar po na ito upang kayo ay aming papurihan, aming awitan, Panginoon, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. At papakinggan ang inyong pong banal na salita sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga anak nyo na tinitipon niyo po sa lugar po na ito. Salamat po dahil kayo ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran, ang Diyos na buhay, Panginoon. At sa oras po na ito, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan. Open our eyes of understanding, Lord, to see the truths from your word. At ang inyo lamang pong pangalan ng aming maitaas sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. And tulungan niyo po ang inyong lingkod. Hide me, Lord, behind your cross, and I pray that your name will be glorified in our midst, Panginoon. Maraming pong salamat sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Muli, Happy Father's Day po. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan is a Father's Day lesson from the life of Enoch. Sino po nakakilala kay Enoch? May pangalan bang Enoch dito? Wala na. Pero ang pag-aaral po natin ay yung buhay po ni Enoch. Siguro tanong ko sa mga tatay, pero ngayon na Father's Day, ito pong lesson po natin ito, I believe ma-apply din natin sa lahat po sa atin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. How is your walk with God? Siguro sa tatay, Papa or Daddy, Father, how is your walk with God? Ako po'y nagpapasalamat dahil ang tatay ko po ay naging mananampalataya at nakakilala sa Panginoon. Ang tatay ko po ay nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon ay lasinggero. Yung kanyang vision. Sabi ng nanay ko, pag lasing ang tatay ko, may tumatalon na siya sa bintana. Ganoon po yung kanyang pagkakwento sa akin. Maliit pa po ako nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Kami po ay nagmula sa Mindoro. In order for you to reach our place, punta kayo ng Batangas, sakay kayo ng barko, sakay ng van. Pagdating nyo ng Pinamalayan, sasakay ulit kayo ng boat, ng mga 1.5 hour para marating nyo po yung aming isla, island. At sa biyaya po ng Diyos, kami po ay naabot ng Ebanghelyo. Salamat po sa mga Word of Life missionaries na ginamit ng Panginoon. Meron pong isang estudyante na ang uncle ko po kasi ay nagtatrabaho ng chief cook sa Word of Life. Nagdala po sila ng mga missionero doon. At ang papa ko po ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Salamat po sa mga taong may ganung commitment para ibahagi ang salita. Kasi kung hindi po siguro kami nabahagihan ng Panginoon, wala po yung lingkod sa araw na ito at hindi nakakilala sa Panginoon. Pero ang papa ko hanggang ngayon ay buhay pa po siya, 56 or 50, something like that po. At nakakasama pa rin po namin siya doon sa gawain sa lipa. At isang pinapasalamatan ko dahil nakakilala siya Panginoon. At hanggang ngayon, siya pa rin lumalakad sa Panginoon. Hindi po naging madali yung buhay namin, pero salamat sa Panginoon dahil ginamit po siya ng Diyos para kami ay mailakad din niya at maidala niya po sa gawain. At
How is your walk with God, mga kapatid, especially po sa mga tatay? Meron pa akong isang nabasa, ang story, patungkol sa isang tatay at saka po sa kanyang anak. And ang sabi dun sa nabasa kong short story, sabi niya, don't be like the father who said to his son, you better get ready, the bus will be here in a minute to take you to Sunday school. Sabi niya sa anak niya, darating na yung bus, sasakyan ko sa Sunday school. Pero alam ng anak niya na yung tatay niya ay hindi maganda yung ugali, hindi lumalakad sa Panginoon. Ano po? Ang sabi ng kanyang anak, did you go to Sunday school when you were a boy? Sabi niya. The father replied, yes, I did. And the boy muttered as he was getting dressed, well, it probably won't do me any good either. Dahil, ang sabi ng tatay sa kanya, pumunta sa Sunday school. Pero nakikita sa kanyang tatay na hindi maganda yung kanyang patutuo at testimony. Parang sinasabi niya sa sarili, parang ganun din ang mangyayari sa akin kahit ako pupunta ng Sunday school o sa church. Yung buhay ko ay hindi magiging maayos. This morning, I'd like for us to consider certain father mentioned in the Bible na siguro minsan hindi laging natatakil. Napapakinggan po natin si Abraham, si Moses, si Paul, si Peter, si John. Pero there are a lot of men mentioned in the Bible we know very little about. And one of those men is, ang pangalan niya po ay si Enoch. And the Bible tells us, sino po yung kanyang great-grandfather ni Enoch? Si Noah. Si Noah po ang great-grandfather ni Enoch. At meron pong mga bagay po tayong titingnan sa buhay po ni Enoch. Dahil dinescribe po dito sa salita ng Panginoon that Enoch walk with God. Napakalinaw po sinabi dito, Enoch walk with God. Na una po tingnan po natin, mga kapatid, is the decision of his walk with God. Kailan po ba si Enoch lumakad sa Diyos? Ang sabi po dyan sa verse 21, after he began, sa ibang translation, he fathered, Methuselah, Enoch walked with God. When did Enoch decided to walk with God? Alam niyo po si Enoch, yung kanyang pong paglakad, it implies na yung kanyang buhay din, hindi naging madali. May up and downs din. You're always talking to God, talking with Him, growing closer and growing more like Him. Pero Enoch did not start to walk with God until he gave birth to Methuselah. Ano po? Kasi sabi ko dito sa verse, after he begat Methuselah, Enoch walked with God. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, he lived a portion of his life without walking with God. Siguro nung hindi pa niya pinapanganak si Methuselah, yung portion ng buhay niya po ay probably hindi niya ibinibigay totally sa Panginoon. He is not walking with God. And one portion of your life, mga kapatid, has been wasted. And how much more do you still want to waste before you start to walk with God? Alam niyo po si Enoch, pwede siyang lumakad sa Panginoon earlier before having his firstborn. Ano po? But Enoch, paano po kaya kung hindi dumating si Methuselah? Paano na lang kaya kung hindi binigay ng Diyos si Methuselah kay Enoch? Lalakad kaya siya sa Panginoon? Lalakad kaya siya sa Diyos? How many wrong goals po have you set for ourselves? Sabihin natin minsan, until I have done this, or I have done that, saka tayo lalakad sa Diyos. Saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Saka na lang ako lalakad sa Kanya kapag nagawa ko na lahat to, na-achieve ko na lahat ng gusto ko sa aking buhay. Saka na lang. Notice po natin, mga kapatid, also that Enoch walked with God at a time
when people were rebelling against God and morality is gradually deteriorating. Kapag binasa po natin yung chapter 4 and then chapter 6, makikita po natin yung surroundings ni Enoch. Ang sabi po dito sa chapter 6 verse 5, dinescribe dyan, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of thoughts of his heart was only evil continually. So si Enoch po, lumakad siya sa Diyos at a time when people were rebelling against God. Did the responsibility of raising a son na challenge po si Enoch? Do you think? Na-realize ni Enoch, ginamit ng Panginoon yung kanyang sitwasyon. I need God's help. Totoo po yun, mga kapatid. Sa mundo po ng ating ginagalawan, sa mga tatay, sa mga parents, it's not easy to raise kids nowadays sa panahon natin din. Hindi po madali. At kapag po wala ang Diyos sa buhay po natin, mahirap po natin gawin. Palakihin sila. Siguro na-realize ni Enoch, yung mga naunang years niya may nasayang. Probably, yung mga naunang years sa buhay niya, hindi siya lumalakad sa Diyos. Pero nung dumating si Methuselah, nag-challenge si Enoch, dahil sa kanyang surroundings, sa mga tao ay rebelling against God, na-realize niya, I need God's help. And I need God's help to raise His children. The arrival of this baby changed Enoch's life. Tingnan din po natin, mga kapatid, yung direction ng kanyang paglakad sa Diyos. The direction of his walk with God. Ang sabi po dyan, dalawang beses. In verse 22 and verse 24, Enoch walked with God. Dalawang beses po. Kapag may nabanggit daw po na praise or words sa Bible na dalawang beses, tatlong beses, importante po ito at nais ng Diyos na tayo ay magbigay atensyon. At dalawang beses po nabanggit dito, Enoch walked with God. Twice, the record states that Enoch walked with God. Ito pong particular phrase, mga kapatid na ito, he walked with God, is used only in two men in the Bible. Si Enoch at saka po si Noah. And both men ay na-single out sa paglakad sa Diyos. Alam niyo po, napaka-importante, take note po natin, it does not say that God walked with Enoch. Di po sinabi ng talata, God walked with Enoch. Nasabi po ng verse, Enoch walked with God. Ano po, whatever leads Enoch's decision, or probably dahil sa sitwasyon niya, na-challenge siya, kailangan niya ng Diyos. His decision to walk a different path from those around him, determinado po si Enoch na lumakad sa Diyos. At yung kanyang paglakad sa Diyos, God rewarded him. There is a blessing sa paglakad mo sa Diyos. There is blessing kapag po tayo naglilingkod sa Diyos. There is blessing kapag inuuna po natin ang Panginoon sa ating buhay. In the Old Testament, at saka po New Testament, yung salita po na walk, it refers to lifestyle or behavior. It's not how you take your steps, but where those steps lead. By translating him from a wicked world to be with God even more closely. So ano pong ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin ng paglakad sa Diyos? Ang sabi po ni G. Campbell Morgan, he gave the greatest definition when he said, walking with God means that we are going in the same direction as God. Ang sabi niya, walking with God means that we are going in the same direction as God. And the idea that Enoch was going in the same direction as God, ganoon naman po talaga palagi dapat. Yung direksyon po na ating tinatahak sa paglakad ay hindi po pwedeng taliwas sa direksyon na tinatahak ng Diyos.
Yung direksyon na ating tinatahak ay dapat kasama natin ang Diyos sa ating paglalakad. If we are going to walk with God, that means we are going to go God's way. We're going to go God's way. Sundan natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, yung paglakad po natin. We want to go where God is going at gawin natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay po natin. So that's His direction. Walk with God. Hanggang kailan ba lumakad si Enoch? Tingnan naman po natin yung duration ng paglakad ni Enoch. Sa verse 22 and verse 23, mga kapatid, sabi dyan, Enoch walked with God 300 years. So all the days of Enoch were 365 years. Nakita po natin yan. Enoch walked with God for 300 years. Sa panahon nila, umaabot pa po sila ng mga ganun taon. Ano po? Gusto niyo po ba umabot ng ganung taon? Sa panahon ngayon? Blessing na po kapag umabot po tayo ng 80. And blessing na pinapahaba ng Diyos yung buhay po natin. Pero sabi po dito mga kapatid, Enoch walked with God for 300 years. Isipin po natin, ano? Enoch walked with God. Ilang days kaya yun? Dami, ano? It is not unusual to hear about someone who has walked with God for a few years. And then, balik ulit siya, then, di naman lalakad sa Panginoon. Pero si Enoch, he walked with God for 300 years. Ano pong ibig sabihin yan? Sabihin natin, it was a walk of a lifetime, mga kapatid. Dahil he walked with God till the last moment of his life. Siguro si Enoch na-realize niya may nasayang siyang panahon, may nasayang siyang oras, may nasayang siyang pagkakataon na hindi siya lumakad sa Diyos. At nung dumating si Methuselah, he realized, I need to change. I need to decide to walk with God. And until the last breath of his life, he walked with God. That's a walk of a lifetime, mga kapatid. At sana ganoon din po sa atin na tayo ay lalakad sa Panginoon hanggang huling hininga. He walked with God till the last moment of his life. 300 years, lumakad siya. Yung 65 years siguro yung mga years na tinatala kung anong ginagawa ni Enoch. Probably lumalakad siya sa Diyos, mawawala ulit, pero may nasaling sa Diyos. At na-realize niya, he need to change, he need to decide to walk with God. Enoch began his journey of walking with God, and he continued that journey for the next 300 years. Pwede po ba tayo magkaroon ng ganyang commitment? Lord, sa mga natitirang araw ko po dito sa mundo, natitirang taon dito sa mundo, lalakad po ako sa inyo. Di lang po sa mga tatay, especially sa mga tatay, because it's Father's Day. But for all of us, na anak ng Diyos, let us make a commitment, Lord, sa mga natitirang years ko dito sa mundo. I'll spend time reading your word, spend time in prayer, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, pag-involve sa gawain. Bibigay ko po yung panahon at oras ko sa inyo. Diba naririnig natin yung kanta When We Walk with the Lord? In the light of His Word, what a glory He sheds on our way while we do this. When we walk with the Lord. That's Enoch's life.
And if we are going to describe, mga kapatid, yung paglakad po ni Enoch, pwede natin i-sum up in one word. And that is faithfulness. Faithfulness. Enoch's walk with God can be summed up in one word, faithfulness. Sa ibang translation, pag binasa niyo po yung verse po na ito, sabi doon, Enoch walked faithfully with God. Walking in close fellowship with God. So Enoch walked with God faithfully, mga kapatid. And what a blessing to know someone who walked with God consistently, continuously, and constantly for a number of years. To be honest, mga kapatid, sometimes give up tayo, nanghihina tayo, tinatamad na tayo, pero kinakailangan pa rin po natin magpatuloy. Kahit na gaano kahirap ang sitwasyon sa buhay po natin. Siguro si Enoch, sa paligid niya, sa buhay niya, mahirap yung sitwasyon. Pero he decided to walk with God faithfully. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 5 and 6, sabi doon, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death, and he was not found because God had taken him and had described him through doon yung kanyang testimony that he pleased God. Pleases God. And in verse 24, sabi po dito, Enoch walked with God and he was not, for God took him. Kapag binasa po natin, mga kapatid, yung chapter 5, ito po ay death chapter, yung chapter 5. We are in the death chapter. Genesis chapter 5 is the death chapter in the Bible. There is a phrase na paulit-ulit pong sinabi dito, and he died. And he died. 8 times. But Enoch did not die, for God took him. There are only 2 ways to get to heaven, mga kapatid. You either go by rapture, like Enoch, or you will go like nito sila in verse 27, he died. Kinuha ng Diyos si Enoch. The Old Testament po says, he was not, for God took him. Ito pong salita po na ito, it's a beautiful word, nang ibig sabihin is to take by the hand. Sa New Testament, in Hebrews 11:5, he talks about by faith that Enoch was translated. Tayo, kung hindi man tayo babawian ang buhay dito sa mundo, during the rapture, tayo ay makasama. Pero kung tayo bibigyan pa rin ng buhay hanggang rapture, praise the Lord. So napakaganda pong paalala po sa mga tatay. A Father's Day lesson from the life of Enoch. A father who walked with God. But not only for the fathers, but for all of us believers, let us walk with God. So Father, Papa, and Dada, Tatay, Daddy, we are leading our sons and daughters somewhere. But the question is, where are we leading them? Saan ba natin nililid ang ating mga anak? But there's a little boy, one Sunday morning, went off for Sunday school to church. Pumunta siya church for Sunday school. Pero yung tatay niya hindi sumama. Sumama yung tatay niya. Mas pinili ng tatay niya na mag-stay sa kanilang bahay at magbasa ng mga sports page. And paborito niya kasi yung NFL games. So hindi siya sumama sa anak niya. When the little boy came back from Sunday school, pumunta siya sa tatay niya. Inayakap niya ng mahigpit yung tatay niya. Doon sa lap ng kanyang tatay, to get his eyes off on television. Kasi siguro championship, tutok na tutok yung tatay niya. The dad or the father hugged him and held him for a moment. And then the little boy got right up there in the face of his dad.
At sinabi niya sa kanyang tatay, "Do you know what my Sunday school teacher asked me to do today?" Alam niyo po ba, tatay, kung ano yung inas ni teacher, Sunday school teacher, sa akin sa araw po na ito? "No, son. Ano ba sinabi ng teacher mo sa iyo?" Ang sabi ng kanyang anak, "My Sunday school teacher asked me when I die, where will I go?" Matahimik yung tatay. He got his that attention and he looked at him and said, Ano sinabi mo? And the little boy took him his little hands and put to his daddy's chin and whispered to him, "Dad, I told my teacher when I die, I want to go where my dad goes. I want to go where my dad goes." We want to be a great father. Let us guide our children to the right place. Mga tatay, kapag hindi po natin pinakita sa ating mga anak na tayo po ay nagbabasa ng Bible, marahil hindi rin sila magbabasa ng Bible. Kapag hindi natin pinakita sa kanila na inuuna natin ang Panginoon, marahil hindi rin sila maglilingkod sa Diyos. And let us be like Enoch. Ano po? Na lumakad sa Diyos. Siguro the greatest gift that a father can have to a Father's Day is to give his life to God and walk with Him forever. So decide to walk with God faithfully like Enoch. And happy Father's Day po to all fathers. Tayo yung nalang. Panginoon, salamat po sa ating ito. Lord, salamat po sa mga tatay na nagsakripisyo po sa amin at salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy ng mga tatay dito po sa sitio po Kanlubang ay lumakad sa Diyos at patuloy na lalakad sa Diyos anuman ang kaharapin sa mundong ito, Panginoon. Salamat po sa pagtotoo ni Enoch na lumakad sa Diyos. And help us, Lord, not only for the fathers, but for all of us believers, mag-decide po kami to walk with you faithfully, Panginoon. Yes. Sa mga natitira po namin panahon, oras, araw, sa mundong ito, tulungan niyo po kaming lahat na maging matapan na lumalakad sa inyo. In Jesus' name. Amen. Salamat, Pastor John Mark, sa mensahe. Alam niyo ba na yan? Advance announcement of the gospel, of the good news. Alam niyo ba? Chapter 5 is all about death. Pero pagdating kay Enoch, yung for the wages of sin is death. Pagdating kay Enoch, wala ng death. Advance announcement of the gospel na Jesus paid for our curse, our sin. Siya na naman tayo para sa atin. Amen? Amen. Pero hindi automatic, no? We need to walk with God. So then, palataya at tumakad kasama ating Panginoon. Ay natin ngayon. At tayo ay manalangin sa Panginoon. Pero bago manalangin sa Panginoon, ating tatawagan ng mga tatay dito sa harapan. Tayo manalangin sa Panginoon. Unat natin kamay sa kanila. I-bless natin sila. Panginoon, salamat po na pakabuti mo sa amin. Na lahat ng pinipiling lumakad ng matapat kasama ka ay may pagpapala. Thank you, Lord. These blessings not only material, physical blessing, higit pa doon, Lord. This is spiritual blessing. And Lord, salamat dahil may mga ama ng tahanan na sumasampalataya, pinipiling lumakad kasama ka
At ang pagpapalang tatanggapin ay hindi lang para sa kanila, kundi sa kanilang mga anak at buong sambahayan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kasama ng buong iglesia ng City of Hope Urban Mission Canlubang, kasama yung aming mga tatay na nasa ibang lugar, Brother Eugene nasa Greece, si Christian nasa Diego Garcia, si Glenn nasa Word, si Toto nandun po sa Negros kasama kanyang buong pamilya. Iba pa mga tatay na hindi namin kapiling rito pero nasa iba-ibang lugar, Panginoon, abutin mo sila ng iyon ngayang pagpapala kasama ang mga ama ng tahanan ito na kasama namin ng Diyos. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, kay Diyos na hindi nagkukulang sa lahat ng bagay. Palalakasin mo sila, Panginoon. Pagkagalingin sa anumang karamdaman, bibigyan ng talino sa anumang desisyon na kailang gagawin. At anumang ilagay mo sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga balikan, magawa nila na may buong katapatan, na may buong husay, na sila'y gumagawa para sa ikadadakila ng iyong pangalan. Panginoon, pagpalain mo sila. Na sa araw na ito, na ginugunit na ang kabutihan ng mga ama, puniin mo ang puso nila ng kagalakan, ng kasiyahan. Puniin mo ang puso nila, Panginoon, ng desire, na hindi lang sila, Panginoon, ang lalakad ng matuwid sa inyo, kundi kasama ang kanilang mga kabiyak, kasama ang kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon. Merong mga ama ng tahanan na iyong pinagpala. Salamat sa buhay ng Pastor John Mark, iyong kinakasangkapan bilang lingkod namin doon sa Lipa, Batangas. Panginoon, bigyan mo siya ng kapangyarihan. Kasama si Sir Abby sa pangangaral ng mabuting balita. Ikaw magdagdag ng mga maliligtas sa lugar na iyon doon sa iglesia namin doon, sa City of Hope Lipa. At hayaan lumakad sila sa iyong direction, your guidance in the name of Jesus. At ipagkaloob lahat ng pangailangan ng iglesia nito. Pagpapala rin sa mga kapatid namin na rito, ang mga ama ng tahanan, tanggapin nila, Panginoon, yung mayamang pagpapala ng Diyos bilang mga ama na lumalakad, na may takot sa iyo. Dakilang Diyos, minsan pa, iparanas sa bawat sa amin ang iyong mayamang paspas at bendisyon na nawa. Tanggapin namin ang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu tumatahan sa amin. Ipagkaloob natin ang mabuting bagay na kailangan ng bawat sambahayan. Iingatan kami, sasamahan kami, ipagpapalain at patuloy na ipaparanas ang iyong kalapitan. Maingat lang ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo.